morning! Dami. Ang maraming angels dyan na nakaupo. Hindi nyo lang alam. Katabi ninyo mga angels. Dahil napakainit ng panahon, dalangin natin na lalong higit ang mga love na fellowship ang maranasan ng bawat isa. Na natin intindihin yung init dahil nakatakda na yan sa mga oras na ito. Kaya sa umagang ito, welcome ko po ang bawat isa sa atin sa ating gawain dito sa Day by Day Sambahay sa Tabon 2. Sa umagang ito, para po sa ating pagbasa ng ating scripture, pwede po ba tumayo ang kapuluhan? Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, buksan niyo po sa awit 103. Ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo o kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagabot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila, ang taglay kong kalakasan. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umagang ito, O Panginoon, dalangin namin na ang bawat bahagi ng gawain namin sa umagang ito ay maging kailubukod sa iyong harapan, Panginoon. Amin pong dinadalangin ang kaayusan ng aming pananambahan na bagamat kukunti kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. Ang sabi mo nga, 2-3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At tunay, Panginoon, ramdam namin ang iyong presensya sa mga oras na ito. Kaya nga po, Diyos, tanggapin mo po ang paglalahati namin, pagpupuli sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin din namin sa mga oras na ito, Panginoon, ang gaganap sa bawat bahagi. Dalangin ko, O Diyos, na higit sa lahat, pangunahan mo po ang aming tagapagsalita. Ikaw po, Panginoon, ang bigay sa kanya ng kaliwanagan, Panginoon, at siya ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa ng mga karinig ng kanyang mensahe. Patuloy namin dinadalangin, O Diyos, sa iba pa namin mga kapatid, na O Panginoon, idako mo po sila dito. Sa gayon, Panginoon, ay sama-sama kami magpuri at magpasalamat sa iyo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ibuhok po natin ang ating mga bibig sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa mundo, nagdusa, dumalas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang
ng pansin. Nakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, dapat ito upang ibalik ang dugong itiniis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. tanging ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Totoo, Panginoon, na Ikaw ang dakila namin, Panginoon, na nag-aalay ng inyong anak upang kami ay magkaroon ng kalinisan. Ang kabayaran ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay sa inyo lamang po nagmula. Salamat po, O Diyos, na hindi ninyo, Panginoon, tinitingnan ang aming kalalagayan, bagos ang inyong pong kalinisan, ang inyong pagmamahal, ang malinis ang puso, Panginoon, ninyo ang tumatakip sa aming kalalagayan upang kami ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapatawad sa amin namin. Salamat po, Panginoon. Sino ang makakihigit? Mayroon ka bang naman? Yes, Lord. Totoo na wala namang makapapantay sa inyo. Wala pong kami maipapalit sa inyong kabutihan. Dahil ikaw lamang po ang aming kalilikha na umako, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Habang iintay po natin ang awitin, tayo po ay pagkaroon ng personal at malapit na pagpupuri sa ating Diyos. Ilapit po natin ang ating mga sarili, ating Panginoon, hingin po natin ang pagpapatawad sa ating mga pagsalangsang sa ating Panginoon. Siya nga po, Panginoon, kaya po kami narapit ng lahat. Nais po namin na kayo ay aming sambahin. Kayo po ay aming purihin. Ibalik ang lahat ng mga pagpapakala.
gambala na sa inyo lamang po naman talaga nagagaling. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papulit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Totoo, Panginoon, na ikaw po ang aming aawitin at pupurihin. Dahil ang inyong pong kabutihan sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamahal. Kaya po kami narito, ito po ay dahil sa inyong biyaya. Ang aming kalakasan, ang aming buhay, Panginoon, ay ninagaling sa inyo. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan, Aawitan
ang iyong likha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan ka man, sa buhay ko'y tabahan. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa ba? Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Salamat Panginoon na noon pa man, ngayon, sa buhay po namin, kayo po ay tapat. Hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Totoo, nakararamdam kami ng minsan ng paglulumo. Ang aming Panginoon, hindi pa rin nagbabago. Mayroon kami nararamdaman na minsan kakulangan sa aming buhay. Ngunit ang pag-ibig po ninyo sa atin ay sapat. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nalakukan po natin ang ating Panginoon. Good morning po. Good morning. Ano po ba? Nalulungkot po ba kayo? Naiinitan? Naiinitan. Ano ang misis ko nakakagalitan ko pag yan eh. Minsan nakagalitan ko ng isang araw. Kapag take ka ng daing, naiinit na nga daing pa ba ng daing. Naiinitan kayo. Kaya mainit. Pag nakikita ko na Mainit sa pag-alap. Oo. Ay, natanggal na naman. Pag ako tumatayo dito, tingnan nito. Ayan, purihin ng Panginoon dahil kayo po ba ay excited? Amen. Na magpuri sa Panginoon. Alam po ninyo, sabi nga doon sa kanta, di ba, kahit anong kalalagayan, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya sa atin ay Tapat. sapat. Ayan, di ba, napakasarap naman. Na meron minsan tayong mga pinagdadaanan, may kalungkutan tayo, may mga kabigatan, no? Magpapatuloy pa rin tayo. Amen po ba? Amen. So bago po ako pumunta doon sa aking naisip bahagi sa inyo, biglang kanina, may pumasok sa isip kong word, kamote. Alam niyo yung sweet potato o yung kamote? Sino dito nagluluto? Anong characteristic ng kamote kapag siya ay tinalupan nyo na? Anong nakikita nyo sa kanya? Sige nga, kung gumagamit ko ng kamote. Tama. Yung ano, yung maitim. Alam po ninyo, pag nabili ako ng kamote, naaamoy naman yan eh. Di ba? Amoy yan. Kaya ako tinuturo ko sa gusto. Hindi mo lang yan maamoy mo na yung tanga. O bukod dun, huwag yun. Pag tinalupan mo na yung kamote, ano ang nakikita mo pagkatapos mo siyang talupan? Sige nga. Okay naman. Ano pa? Nangingiti. Sige nga. Ang tamang sagot ay mayroong mayroong 50 pesos. Oh, sige. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba pag tinalupan mo yung kamote, tinalupan mo na siya. Ilang minute, ano nangyayari sa kanya? Yun. Nag-iiba ng kulay. Kanina ko pa sinabi, nangingiti. Sinabi mo ba nangingitim? Okay, sige. Meron siyang
Bigyan ng jacket siya. Mainit. Nangingitim siya, nag-iiba ng, ng texture. Yung, okay. So, hindi ko alam kung bakit sa pumasok sa akin yung isipan. Sabi ko, ano ba yung lalagay ko sa intro ko? Okay. And then, bukod sa kamote, ano pang naiisip nyo nag-iiba ng kulay? Tatas. Patatas. Patatas. O, bukod hindi naman sa gulay. O, pwedeng sa hayop o sa Yago. unyango, di ba? Ano ba mas Tagalog ng unyango? Wala na, yun na yun. Okay, yung unyango kasi, so, nakakita na ba kayo niyan? Sa TV. Oo, sa TV. Ako nakakita na. Paligid. Oo, nakakita ko niyan sa namin, sa camp namin, nung binata pa ako sa Balaan. Meron din tuko doon eh. So, Kaya ba yun? O, kasi sa Baptist kami, kaya may campsite kami, malaking campsite sa Maribeles, Balaan. So, talaga napakalawak na, maraming puno. Meron kami swimming pool doon na, ang swimming pool ng Baptist doon ay bukal. Pag naligo ko sa, ang laki ng pool, nasa tuktok siya ng bundok. Pero may bukal. Pag naliligo kami doon, may time na swimming, makikita mo yung bukal, parang umaabot doon sa pool. Talagang wala nang palitan ng tubig. Tapos diretso, kasi papunta sa dagat. Yung campsite ng Baptist doon na pinupuntahan namin dati, katabi siya ng Petron. Yung Petron na malaking planta ng Petron, malapit din siya sa yung dapat na gagawin natin yung power plant. Doon nakakita ko ng unyango na totoo na kung saan siya napadikit, Kulay na. ina-adapt niya yung kulay. So hindi yan yung message ko. Binigyan ko na kayo ng trailer. Pero pag nakakita kayo talaga, kasi din siya, family siya ng lizard. Yung tuko naman, parang may pagka-similarity sila, kaya lang ang tuko, nanginay. Dati yan sa atin may tulo sa ito. Meron pa doon narinig. Meron pa rin na. Paingay yan, minsan pag may nagme-message yung pastor, biglang, amen po ba? Walang nasa dyan, biglang ang tuko. Totoo yun, hindi totoo nangyayari yun. Yung mga kabataan natatawanan yung mga kaya kahit na boring yung nagpe-preach. Nakakanto kasi meron kaming may 9, 10 na service na gabi. Inaanto ka na, biglang lalakas pa naman to. Tapos yung nagpe-preach. Parang nabubuhay yung message. Tayo po tayong lahat and then buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas 10. 10:25 and then hanggang 37. Ayan, siguro pamilya na sa inyo ito. Nabasa nyo na ito, no? Ang mabuting Samaritano. May isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Sabi ng eskriba, guruan niya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Nagtatanong dito yung eskriba. Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Sumagot ulit ang eskriba, ang nababasa po roon ay, tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, ang nagbigkas nito, yung verses na yan na 27 hanggang yung buong 27. Ang nag-recite ng verse na yan ay yung eskriba. Ibig sabihin yung guro. Pag tinignan niyo po yung eskriba dyan sa translation na iba, ito ay magaling ng tagapagturo. Okay, sabi dito, 28. Sumagot si Jesus sa binigkas ng eskriba. Sabi niya, tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sabi po dyan sa 29, sa hangad ng eskriba, na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay, nagbigay siya ng talinhaga, naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng isang tulisan, hinuha pati damit sa katawan. At anong ginawa? Pinugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis
at tumuloy sa kanyang lakad. 32. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na paraan doon. Nakita niya at ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian niya saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, lumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ka sa aking pagbabalik. Nagtanong ulit si Jesus, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao at ng hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Sumagot ang eskriba, nagpakita ng bahagya sa kanyang tubo ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin mo. Yun. Okay, umupo tayo. Yan, so, bigyan ko ng konting background to. So, yung eskriba dito, na guro ng manunod, pag sinaliksik mo siya, sa mga panahon natin ngayon, siya yung bagay mga, mga expert sa Bible. Na talagang magaling, kumbaga nag-aaral sila. So yung time na yon, ang mga eskriba kasi wala na silang ginawa kay Jesus, kundi kundi isa hanapan ng butas, titingnan kung makakasagot sa mga tanong, minsan mga tanong na mga pilosopo. Yan, so magaling siya, kaya kita mo yung verse ng binigkas ng eskriba, no? Paano maliligtas, paano magkakaroon ng buhay ng walang hanggan, napakagaling sa magot, no? So malinaw na malinaw. And then, makikita po natin dito na kasi meron akong pinanood na cartoon tungkol dito sa Great Samaritan. Magaling ng pagkakagawa ng cartoons. English siya pagkakanarrate ng kwento ng iskribang ito at yung Samaritano. So makikita natin dito, yung kwento dito ay merong isang parang mangangalakal. Sabi bumaba sa Jerusalem, papunta ng Jericho, and then hinarang, sabi nga dyan, binugbog, kinuha lahat ng damit doon sa pinanood kong cartoon, meron natin short. Pero sabi dito sa Biblia, binugbog siya at kinuha pati mga damit niya. Sabi talagang wala natira. So, sugatan pa siya. So, may 2 dumaan, may unang dumaan, ano ginawa? Lumihis. Iniwasan. So, kasi sa panahon natin, kahit ngayon, minsan may mga ganyan senaryo na minsan ayaw natin agad tumulong pag may mga ganyan nabubugbog. Kasi natatakot ka, baka madamay ka, di ba? So, minsan, baka ito meron mga ngayon, may nagpe-pretend ngayon na kunwari, nasaksak, pinapanood din ako meron pa nga ako nakaroon, nakamotor, mag-asawa. Pagdating sa isang lugar, kunwari nakahandusay yung magkasama sa motor. So, doon may dumating na tumulong, ang nangyari, yung tumulong na mag-asawa din, inold up pa sila, nabugbog pa sila. So, doon sa kwento nito na The Great Samaritan, pwedeng meron ganong kaisipan na ayaw tumulong, tinignan lang. So, di ba, pangalawa, meron ganon din, iniwasan din, umiba din ng daan. So, yung pangatlo, yung Samaritano na talagang, ano ginawa niya? Binuhusan ng oil, binuhusan ng alak, nilinis ang mga sugat, sabi nga dyan tinalian, tapos dinala sa inn, sa English translation, sa isang inn. Ngayon, and then, ano ginawa niya doon? Hindi niya iniwan, di ba sabi, kinabukasan pa siya umalis. Di ba, kinabukasan, umalis siya, at ibinilin doon sa taga-pangasiwa ng panuluyan. So, sabi ko nga dito, nung nagbigay siya ng 2, ano ba yung ginamit dito word? 2 denaryo. So, sabi ko nga, ano kaya yung denaryo na yun? Paano kaya yun?
So, makikita natin, inano ko rin, 2 gintong bitak. O, 2 piraso. So, malaki na yung value niya. So, dahil ang pangako pa niya doon ay asikasuhin ko siya, sabi niya, asikasuhin ko siya, at ang kulang pa yan sa pagbabalik ko, ano sabi niya, sa pagbabalik ko, babayaran ko lahat na expenses na. Diba? Sana ako, no? Yung mga gano'n, no? Pupunta ka sa isang restaurant, at may magsasabi sa waiter na lahat ng kinain yan, babayaran ko, bahala. No? Na makikita mo dito, ang pinakita doon, yung kabutihan ng isang Samaritan. Okay. So sabi ko nga, paano ko ito ipapasok sa akin sa review? So isang Kristiyano, tinignan ko siya doon sa isang kabilang message na hindi ko doon sa pinasok lahat. So, pero po dito, binigyan ko siya ng title. Sabi ko nga, ay nag-iibang kulay, nag-iibang anyo. Okay. So, then, ang dinukong ko doon. So, sa title na yung mahaba. Pero, tingnan niyo po dyan. The duty of the serving man. Yung duty natin. Huwag natin tingnan yung the Great Samaritan. Yung duty natin, sabi mo, paano ba tayo magiging isang maganda at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon kahit na walang nakakita sa iyo sa kabilang buhay ng isang pagiging Kristiyano. Okay, so sulat po ninyo kasi meron akong 5 points. The duty of a serving man. So meron ako nakita dito isa. Kasi po gumagamit po ako ng gumagamit po ako ng Thompson Bible. So ngayon tinitingnan ko siya kung saan siya po pwedeng dalhin yung mga message na ano. So ang nakita ko dito yung the enable o yung pagiging isang mabuting Kristiyano o pagiging isang maayos. Sabi nga, ang ginamit ko dito, napakabigat eh. Ang pagiging isang magpakadakilang Kristiyano. Bigat, diba? Mabigat po yung magpakadakila. So sabi ko, tinignan ko medyo magaang-gaang ng konti. Kasi pag sinabing dakila, medyo parang, ano tawag doon? Hindi ako makaka-comply. Hindi ako qualified. Hindi ako magiging qualified kung magpakadakila. Mabigat. Pero kung ginamit ko dito sa Marcos 10:43 and verses 43 hanggang 45. So sabi dito, paano ba ako magiging isang mabuting Kristiyano o isang mabuting Samaritano o isang mabuting miyembro ng day by day sa bahay? O paano ako magiging mabuti na isang mananampalataya? O yan, general na lang sa isang mananampalataya. Sabi po doon sa Marcos 10:43 hanggang 45, meron po dyan sabi, na ibinigay na verses ang Panginoon dyan. Sabi po sa Marcos 43, sabi dyan, upang maging dakilang lingkod tayo sa tuwing na ibol, makabuti tayo. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. Maging lingkod ng sabi, ang ginamit din yung word dito kasi dakilang eh. So, paano tayo magiging mabuti sa ating pamumuhay? And then sa 43, katulad ng Panginoon, ibinigay niya sample. Ang Panginoon nagpunta rito sa lupa. Ano ginawa ng Panginoon? Hindi niya binago lahat ng kasulatan. Anong ginawa sa kanya ng tao? Anong ginawa niya sa tao? Nung bumawa ang Panginoon sa Marcos 10:43 and 45, naglingkod ng Panginoon. Ginawa niya yung paglilingkod. At ano pa sabi diyan? Pinaglingkuran niya tayo. Ano pa isa? Ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. No? Imagine mo isang Diyos na bumaba dito sa lupa na dapat na ang hari, di ba? O ang tagapagligtas, pinaglilingkuran eh. Ang bumaba siya dito baliktad. Siya ay nalipusta. Okay? So, siya ay naglingkod. No? At then sabi ko dito, ano pa ang gusto ng Panginoon mo dito? Naging alipin ng lahat.
So sabi mo, paano ko magiging qualified na parang katulad ng isang mabuting Samaritan? Paano ko magiging qualified na tawagin isang anak ng Diyos? Paano ako magiging qualified na ako ay maging isang tunay na mananampalataya? Na kahit hindi nakikita ng mga kapatid ko yung aking kabilang pamumuhay, paano ako magpapatuloy? Paano ko ito may papakita? So ito yung nais ng Panginoon. Ginawa niya nang bumaba sa dito sa lupa. Ito yung nais ng Panginoon na makita niya sa atin. So sabi ng Panginoon, magpakabuti tayo, maging, sabi nga, sige gamitin natin yung word na magpakatakila. Pero mabigat yung word na magpakatakila. Doon lang tayo sa mabuti. So kahit anong paraan na maliit na bagay ay gawin natin. Okay, lalo na kapag talikuran. Ano ba yung talikuran? Walang nakakakita. Hindi hayag yung pagpapakita natin ng mabuti. Hindi katulad ng mga ginagamit ng ibang tao na pag nagbibigay, merong isang crowd na magpupunta sa bahay-bahay na mamimigay. So sabi nga dito, ang nais ng Panginoon ay katulad na ginawa niya paglilingkod. Ito yung gusto ng Diyos na makita niya sa atin. Na simpleng bagay. So yung enable life. Yung simple, masaya, naglilingkod sa Panginoon na masaya, maliit na bagay. Nagmamahal sa mga kapatid sa simpleng paraan. Ito yung isang, sabi mo paano ko ba hindi ko man magaya yung ginawa ng Samaritan? Paano ko maipakikita na mayroon din naman akong ganung bagay? So ito yung nais. Number 2, mabilis lang po. Exemplifies. Exemplifies, hindi na po din siya sa sa Tagalog, yung halimbawa nito. Pagpapakita ng example. Sabi, may malalim na word pakikipagkaibigan. Exemplifies, pakikipagkaibigan, pagpapakita ng mabuting kaugalian. Kristyano. Kasi yung ginamit doon kasi hindi siya translation. Pagpapakita ng pagiging mapagkaibigan, pagpapakita ng tao sa tao. So dito, sabi ko, dapat pagpapakita ng mabuting pakikipagkaibigan bilang isang mabuting Kristiyano. Kasi tao tayo, pero iba na yung mundo natin. Ano nung Sunday ko, sinishare na pastor. Minsan, aanin natin. No, Sunday kasi di ba, na-invite kami sa pastor niya, Pastor Dolo. Pero ang preacher, meron din siya ng speaker. Pero sa isang table kasi, kasama natin yung pastor. So, yun yun di ba? Meron yun yung sinasabi na yung isang word na meron tayong nakikita na hindi natin nakikita sa kabila. Pero kung gusto natin makita, yung pero paraan para makita. So sabi dito, exemplify, pagiging example natin bilang isang Kristiyano. Kahit nasaan kang lugar, sabi, dito po, ang ginamit kong verses dito, Lucas 10, 36 and 37. Yung Lucas kanina, binasa natin, 25 hanggang 37. So sabi dito, may tanong dito, sino sa palagay mo sa kanila ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Siyempre, alam na natin, in the Great Samaritan. So sabi, example, sabi ng Panginoon, kung gusto mong tawagin kitang tunay, at dakilang mabuting anak, daw sa munang anak ako ng points. Ito yung gusto kong masaya makita. Example, sabi, yung ginawa ng Great Samaritan, alam natin kung siya na yung talagang tinutukoy na mabuti. Sabi doon, ano sabi doon sa verse 37? Nabasa yung verse 37, may utos yan. Ilutusan ng Panginoon yung mga escriba. Ano ilutos ng Panginoon? Mayo ka at gawin mo din yun. Ibig sabihin, ito lang talaga ng nais ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, gawin natin yung mabuti. Sabi nga ng Panginoon, kung ano yung nakita mo mabuti, kung ano yung nakikita mo sa loob ng church, kung ano yung tinuturo sa loob ng church, umayo ka. And then, ano sabi?
Gawin mo. May iba ba bang utos? Gawin mo. Ano ba yung ginagawa? Di ba yung mabuti? Okay, so example na. Ito yung gusto ng Panginoon, yung enable life natin. And then pagpapakabuti. And then magpapakita ng example. And then third, bibilisan ko po ito. Ito yung wala. Kahit na 31 points to. Bibilisan ko. Sabi dito, ito pa yung gusto ng Panginoon na makita. Siyempre, yung Christ life. Right walkness. Ano ba yung katangian ng Panginoon? Doon sa John 13, verses 14, o verse 14, ano na nakakaano nito verse? Ang topic ito ng Holy Week. Bago, di ba sabi niya, ang ginawa ng Panginoon? Yung washing. Okay. So, yan, paano naman natin pwede? Kung pwede ko ba naman hugasan ng mga paa ng mga hindi naman ako. So sabi, ito yung nais ng Panginoon. Ang pinakita ka dito sa pag-uugas ng paa ng Panginoong Yesus sa kanyang mga pagpapakita yan na unity. Tanggalin mo yung pagiging isang mataas na posisyon. Sabi ni Pastor Ed Datis, alam niyo ba, sabi niya, kasi marami naman nadaan sa atin eh. Sabi niya, alam mo ba sa panahon ngayon kung sino ang mapaghusga? Sagutin niyo nga, napanood niyo na ba ito? Sa panahon ngayon, sino ang mapaghusgang tao? Totoo. Ang mapanghusgang tao na ngayon ay ang mga Kristiyano. Bakit nga ba? Kasi akala natin ano na tayo, holy lang. Prayer lang daw. Alam natin yung tama. Mga ginagawa naman. Hindi naman matakot-takot sa kayo. So, sabi ni Pastor Davis, kaya ngayon, maraming nagiging mananampalataya sa iba't ibang paturuan. Mas maraming naliligaw ngayon kaysa napupunta sa tama. Halinawin natin, marami ngayong napupunta sa iba-ibang pananampalataya. Kasi pwede ka namang manampalataya sa mali. Pwede ka namang manampalataya sa ganun grupo. Bakit ito naliligaw? Kasi nga, ang mga totoong Kristiyano ay mga hindi nga masabing totoo eh. Mapanghusga pa. Mga mapanghusga. Bakit tayo mapanghusga? Tanungin niyo yung sarili niyo. Diba? Pag nakakita ka ng kakilala mo, pinabaligan to, pinabaligan to. Sabi ng Panginoon, hindi naman ganyan. Sabi ng Diyos, hindi naman ganyan. Sabi naman ng Bible, hindi naman ganyan. Pero ang gusto ng Panginoon dito sa Lucas 13:14, kung tayo ang nakakaalam ng tama, ano sabi? Magkakaroon tayo ng humility pa rin. Huwag mo sabihin na, Kuya Jeff, na ikaw natuturo ng Bible. So, kailangan ko yung humility. Huwag mo sabihin, Ate Los, Ate na yun, nagtuturo kayo ng Bible study. Kailangan pa rin, makita pa rin yung kababaan loob. Di ba? I'm not saying na natayo ko sa harapan, kaya lagi niyo kong papakinggan, lagi niyo kong susundin. Gusto ng Panginoon katulad niya, bilang Diyos na talagang ligtas. Lumuhod. Kasi ito sa illustration, lumuhod ang Panginoon eh. Tapos inugasan yung paa ng kanyang disipulo. So hindi dahil sa nadudumihan sa paa. Ang unang ipinakita doon, yung pagpapakumbaba, yung humility pa rin. Okay. It is Christ-like. Tatlo na ako ha. Okay, 4. Demonstrate love. Sabi dito, pagpapakita, manifestation, manifest yung love. Mahirap ba magpakita ng love? Mahirap. Alam niyo ba magano? Pwede ka naman magbigay ng pera sa mga pulubi kahit wala kang love. Di ba? Pwede ka
Pwede ka naman pumunta sa church kahit wala kang love sa kapatiran mo eh. Pwede kang pumunta sa church kahit wala kang malasakit sa church. Because maraming reason. Pwede man naman nang papatuloy ka sa church kahit wala kang love. Kaya minsan, magiging maingat tayo. Maraming tao na mga dalubhasa na mas magaling sa atin sa Biblia. Maraming tao ang nakakaalam ng salita ng Biblia pero walang love. Gusto lang nilang pag-aralan. So, ibig sabihin, sinasabi ko dito, nasa 1 Corinthians, di ba? Kung alam mo man lahat ng katuruan, kaya mo magpalipat ng bundok papunta sa dagat. Diba sabi? Kahit sunugin mo yung sarili mo, kahit magbilad ka sa araw dyan 24 hours, kung wala ka namang totoong love, wala rin sa isa. Alam po ninyo, ito ha, tingnan nyo kung tama ko dito. Ang nagpapatuloy sa church, kahit nasasaktan, kahit may problema, kahit may pangangailangan, may karamdaman, anumang sitwasyon, pag may pagmamahalan sa church, hindi yan mawawala. Tandaan nyo, hindi mawawala yan. Pwedeng lumipat ng bahay, pero hahanapin pa rin yan ang fellowship sa kapwa ng mga pagkalan. Ibig sabihin, meron true love. Diba? Kasi, kapag ang tao ay walang totoong pagmamahal sa church, what is the church muna? Ano bang church? Malinaw ba sa inyo kung anong church? Ang iglesia ay kalipunan ng mananampalataya. Malinaw po yan ha? Hindi church building. Ang mananampalataya, panagsama-sama yan. Church ang tawag sa atin, kalipunan ng mananampalataya. Ibig sabihin, mananabik ka pag Sunday, nakaka-fellowship mo ang mga kapatid mo. Mananampalataya eh. Mas excited ka na makasama every Sunday yung kapatid mo kaysa sa mga piyesta, handaan, birthday, outing. Hindi ko sinasabing mag-killjoy ako, ha? Minsan naman pwede naman talaga. Lalo na kung may inilibing ka kamag-anak. Sunday, isang beses lang inilibing yung kamag-anak mo eh. Pwede mong iwanan ng church. Makiramay ka. Pwede po yun. Pero yung lahat na naman ng activities sa labas, pinatulan mo at ipinagpalit mo na yung fellowship mo sa church. Minsan, tatanungin natin yung sarili. So, dahil dito, iba po yung sinasabing demonstrate through love. Iba yan. Diba, dito na-experience mo yung love. Si Pastor, hindi. Diba, nung binata ako, excited ako sa asawa ko makita ang girlfriend ko. Magkasama na kami, pagdating sa bahay, tatawagan pa, i-telephone, diba naman. Diba? So, mas excited ka. Diba? Lalo na mga bata, si Ate Lilia, sigurado nung kadalagaan ito, guwapa-guwapa. Guwapa-guwapa. Diba? No? Diba? Excited ka. So, sana ganun din. O, nalulungkot ba kayo? Ang dami silyang walang laman. Ha? Nalulungkot ba kayo? Amen. Totoo! Nakakalungkot kaya yan. Natutuwa ba kayo? Mas maraming bakante kaysa sa atin. Diba? So yun yung sinasabi ko. The demonstration o demonstrate the true love. Diba? Ang hirap kaya sabi ko sa inyo, mahirap pa talaga magmahal. Mahirap po talaga ibigay yung genuine love. Diba, Pastor?
Huwag niyo sabihin perfecto kayo. Di ba may mga pinagdadaanan kayo na nag-aaway kayo ng mga panahon, lumipas mga, di ba? Pero nagpapatuloy. Kasi ano yung, di ba? Nagkakasakitan, pwedeng verbal, o di ba? Pero doon pa rin yung lahat. So ito yung nais ng Panginoon na magmamanifest sa atin. Kasi sinabi magmamanifest, nakikita. Pwede naman kung i-exercise ang love kahit hindi nakikita. Pwede rin po. So kung hindi man nakikita ng tao yung pag-i-exercise nyo ng love, merong pinakamahalaga na makakita nyo. Diba? Merong pinakamahalaga. Tinan po ninyo ito sa John 21:16. Itong senaryo na to, 3 beses po nangyari ito. So, itong 21:16, sabi dito, muli siya tinanong ni Jesus. Sabi, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig mo kayo. Hindi sabi po dyan, may pinili si Jesus kay Pedro. Pangalagaan mo ang aking mga lupa. Sabi po dito, narinig niyo ba yung katanungan na makikilala mo ang tao, ang tunay na ugali ng tao. Pagkailan mo siya malalaman ang tunay na ugali ng tao? Kasama sa isang bubong. Magkasama na sa isang bubong. Okay, ano pa? Meron pa isa yung mga usapang kanin. Kasi hindi ko na-experience. Sabi nila, malalaman mo ang tunay na ugali ng isang tao. Paglasing na yan, sabi nila. Hindi naman ako makikinom, sorry. Ito pa isa. Paano mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao? Hindi doon sa lasing. Okay? May 50 pesos sa si Ate Ani, di ba? O another 100 pesos. Ha? Yun, sabi ng Panginoon. Doon mo malalaman ang tunay na ugali ng tao pag siya ay galit. Ito ba yun? Pagkalit na yan, lalabas na yung bismood niya. Malalaman mo yan kung paano niya kayang kontrolin yan sa kanyang sarili. Malalaman mo, makamagulat ka. Nagmumura na siya. Meron kasi pag nakakalit, hindi na mapigil. Nagpapalipad na ng kung ano yung madampo. Diba? Yeah. Kung ano na yung maibatong salita, hindi na nabibigil. Diba? Kung ano yung aksyon, hindi na nabibigil. So, tama ba? Doon mo malalaman ang ugali ng isang tao pag siya ay galit na. Doon naman sa ibang points, pag siya daw ay lasing na. Kasi hindi ako makikinig, hindi ko na-experience yun. So church, demonstrate your love. Ito yung mga binabanggit ko na qualification being Christian life. First part na yun, demonstration. Number 5, sabi po dito, ito maganda rin po. It enlightened lives burden. Lighten life burden. Lagi siyang may it. It's lighten life's burden. Sabi dito, tinignan ko sa Tagalog. Tinignan ko kasi kung maganda sa word na Tagalog sa English. Sabi po dito, pag ikaw isang Christian, o isang mananampalataya, o isang miyembro ng isang iglesia, kailangan mo dito sa iyo. Yung kasi light, pwede po kasi lightens, lights. Pag sinabi ng lights,
liwanag. Light din naman siya. Pagpapagaan ng burden. So, ito yung kailangan nakikita sa atin. Sabi po dito, Galatia 6:2, ito yung verse na ito, tingnan po ninyo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tapos po, ito pang samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Okay. Sabi dito, samantalahin ang paggawa ng mabuti, lalo na sa pananampalataya. Samantalahin, hindi pananampantala sa mabubuti ka. Samantalahin ninyo ang paggawa ng kabutihan, lalo na sa mananampalataya, sa kapatid, sa pananampalataya. Light tends burden. Ibig sabihin na, pag nasa loob mo ng church, ano ba? Nagiging kabigatan ka ba sa loob ng church? Nakatulong ka ba sa pagpapagaan ng dinadala ng kapatid mo? Pag nasa labas ka naman, nakakabigat ka ba sa kapwa mo? Nakakagaan ka ba sa kapwa mo? Nakatulong ka ba sa kapwa mo? Mga qualification ng mga evidence. Actually, pag sinabi mo, ito ay mga ebidensya na ikaw ay isang Christian. Manood kayo ng mga vlog. Pinagtatalo ng malimit yung tayo. One, safe. Always safe. Kasi, maraming nakikinig na pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, minsan, ikaw ay ligtas na. Tama. Pero, kailangan ng mga ebidensya. Ano yung ebidensya? Katunayan na ikaw ay isang mananampalataya, na ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang tumanggap sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay walang pagkakaiba sa pagtumanggap ka at hindi ka tumanggap, huwag mo na i-claim na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kaya maraming nagkakaroon ng debate pagdating sa ganito. Totoo naman na tinanggap natin ng Panginoon sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Totoo naman yun, magkakaroon ka ng kaligtasan. Yun yung pangako ng Panginoon. Nang sino mang tumanggap sa Kanya, kinilala sabihin ng Panginoon at tagapagligtas. And then, nirepent mo lahat ng kasalanan. So, kailangan may ebidensya. Parang sa korte, pag walang ebidensya, hindi na kayo ang kaso. Diba? So, kailangan may ebidensya. So, sabi nga dito, hindi lang tayo mabuking tao. Pag nasaan na tayo. Pero pag nasa labas ka na, iiwasan ka na ng tao, wala gusto maging makipagkaibigan sa'yo. Sa labas, bida-bida ka, bida-bida sa sa mga kalabuhan. Pagbalik ulit sa church, okay na ulit. So, mga ebidensya. So, demonstrate love like Jesus. Pangina na yun, yung sinabi ko, enlighten love. Kapatid, may mga bagay na pwede natin gawin na kahit hindi nalalaman ni pastor, nalalaman ng project, nalalaman ng kapatid mo sa church, na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Iyon ko ay mabuti. Lahat ng ginagawa ng mabuti na hindi na, sabi nga ng kasabihan, yung ginawa ng kanan, huwag mo lang ipagsabi sa kaliwa. Ang ginagawa ng mabuti.
We are not a perfect Christian. Kasi wala naman talagang perfect. Pero kung may perfecto dito, magsabi lang po, kami ay aalis na. Masisira po kasi dahil hindi po kami perfecto. So, mga kapatid, lagi ko sinasabi na ang isang iglesia, I'm sorry to say again, na hindi talaga lalago ang church. Pag isa, dalawang tao na gumagalaw sa loob ng church. So, kahit ako, hirapan. So, malaki pong tulong yung pamumuhay natin sa labas. Kahit hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, malaking tulong ang testimony. You know why? Pag maganda yung testimony natin sa labas, hindi mo na kailangan mag-share. Saan ka pa napunta po sa amin? Sama mo naman kami. Saan ka talaga? Para tayo magnet. Hindi kailangan mag-iya. Hindi ko kailangan mag-iya. Kung maganda yung testimony ko, kasama sa akin. Magsasabi na sana po sa akin lang dito. Mahirap kung mahirap maging isang Kristiyano. Pero kaya natin tumayo, kaya natin magtagumpay kung tayo ay sama-sama. So katulad ng kamote, katulad ng kunyamo, kung ano yung kulay natin, kung tayo ay dito sa loob, sa labas, pagdating sa loob, ginto pa rin. Ibig sabihin, kung tayo dito ay ginto, paglabas natin sa labas, ginto pa rin. Ibig sabihin, hingin natin sa Panginoon na huwag tayong magbago ng magtulungan tayo sa panalangin na tayo ay papalakasin ng Panginoon. Kung may mga kahinaan ng mga kapatid natin, kung kayo po may pangangailangan, lapit lang po kayo sa akin ng mag-asawa. Hindi po kami mayaman, handa po kami tumulong. Hindi po kami mayaman. Huwag din lang po kami lalapitan na daan-daan libo, 1,000,000. Kami po ay si Pastor ay hinahabol ng pera. Kami po ay hinahabol ng utang. Kasi may business may utang. Mabayad talaga. Pero, we are willing na tumulong sa inyo. Huwag na talagang lalapit kayo sa akin na masyadong mabigaan. Pero kaya namin yung pananalig. Kasi part po yan ng pagiging isang Kristiyano. Hindi tayo nagmamahalan sa loob ng church. Hindi tayo natutulungan sa loob ng church. Hindi tayo nagpapalakasan sa loob ng church. Hindi po tayo nag-ooperate sa loob ng church. Dapat kahit sa labas, ina-exercise natin. Diba? Amen po ba yun? Ayaw niyo nun? O sige, ayaw. Diba? Kasi ito po yung ito yung totoong pamilya. Yung totoong pamilya. Gusto mong dalawin si Ate Lenny, nadalaw niyo ba siya? Bawal para ho. Bawal. Okay lang daw siya pwedeng dalawin. Wala Pag nang mga Pag sasabihin, wala ng mga anak. ibig sabihin, malakas na siya. Oh. Naka-recover na. Hindi pa daw nakakabangon. Okay. Pinapanalangin niyo po siya. Amen. Kasi ako, nagigis na akong dalawin ko sa asawa ko. Pinagkagalitan ko na siya.
Ano ba, wala kang manawapalit ng Ate Lenny? Ako nagtatanong eh. Tanongin mo din sa mga paligid, kumusta na si Ate Lenny? Kaya mo, kaya nalilimutan ko eh. Kasi ito, asawa ko, hindi siya magaling na marites. Oh, yung anak ko na yun, saka yun, hindi magaling ng marites. Yung anak ko na yun, pag nagkwento, magaling. Nasi ayun na. Ano yan, pag nagkwento yan, ano tawag yan? Hindi na buod. Oo, wala naman reaction. Hindi detalyado. Detalyado. Tanda ko nga, ito nga, kinuwento. Hindi ko na nakwento. Ito nung araw, may kinukwento yun. Iyak to eh. Hindi naman daw totoo. Iyak, alam pa iyak eh. Kaya sabihin, mga kapatid, ang kapatid natin sa loob ng church, pag nasa labas sila, manalangin natin. Makinig kayo sa balita. Ano na nangyayari sa mga kapatid nyo? Bakit sila hindi nag-church? Katulad niya, marami hindi nag-church. Alamin ninyo. Huwag nyo nang alamin yung ibang buhay ng kapatid ng kakilala nyo. Kung alamin nyo, ano na nangyayari? Baka meron kayo mga kasi ako, hindi pa ako kompleto mga nabi. Alamin ninyo, kamustahin ninyo. Huwag nyo kamustahin tapos sabay utang. Hindi ganun. Huwag nyo kamustahin sabay chismis. O kumusta ka na, hindi ka namin nakita ng Biblia. Sa church, yung limang pinigay ko sa inyo, ito po ay gagamitin natin sa pamumuhay sa ating bilang isang mananampalataya. Kahit saan lugar kayo. So sabi nga, ano daw dyan? Magtutulungan tayo, yung pagmamahal natin, i-exercise natin, hindi pa rin nawawala. Magtutulungan, magpapagaangan ng dinadala. Ibig sabihin, kami kabigatan, paano mo sa matutulungan? Hindi mo sa matulungan ng materials, hindi mo sa matulungan ng anumang aspekto. Tulungan mo siya sa panalangin. Laki naman, naniniwala ko kayo. Malaki ang ginagawa ng panalangin. Okay. Sa Sunday, manalangin natin, ang silya natin. Nasalita pa nga ako, si Kuya Tom, sinasalansa na yung silya kasi wala nang upo. Diba? It's hurt na ang silya natin ay mas maraming bakante kesa sa atin. Although, ang Panginoon ay isa, dalawa ang nagkatipon, ang Panginoon ay nandoon. Tama naman yun. Pero may kagalakan, bawat Kristiyano, ang iglesia na sama-sama, nagpupuri, na nanalangin, nagpapalakasan. Ito po yung bahagi ng katawan na iba-ibang bahagi, pero iba-iba tayo ng function, kaya dapat natin silang manalangin. Na nakasama natin. Ganito kayo natin. The duty of serving man o ang anuman ang kulay natin sa loob. Tayo ay mga ginto na nililinan ng ating Panginoon. Hingin natin sa Panginoon na magpapatuloy tayo malimig pag nasa labas tayo. Panginoon, salamat po sa mga paalala po ninyo mula sa inyong salita. Marami po salamat na meron kami mga kakulangan, may mga pinagdaanan, may mga kasalanan kami na iwasan. Salamat na ang aming Panginoon ay nakakaunawa at magkatawag sa amin. Ang iglesia ito, Panginoon, naniniwala kami na ito po ay sa inyo. Ito po ay hindi pag-aari, inuman. Kaya dalangin po namin na tulungan niyo kami na magpalakasan upang ang aming mga kapatid ay sama-sama namin makakasama sa tuwing linggo ng pananampahan upang kami ay sama-sama magpupuri, sasamba sa inyo. Panginoon, salamat po at dalangin namin ang makasalitang ito ay maging kalakasan po namin. Ito po ay maging gamit po namin sa aming pamumuhay. Pagpalain po ninyo ang iglesia ito. Nais po namin kayo ay maparangalan sa aming mga paligid. Nais po namin makita nila na ang aming sinasambang Diyos ay buhay. Maraming pong salamat sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbabaling na ating kaloob para sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga offering sa harapan.
naman, meron tayo mga day-by-day self-group, yung, ano ba dito? Group chat. Online. Group chat. Group Online. chat, o yung sa group chat, pwede tayo makapag-communicate sa mga kapatiran natin, baka meron silang mga problema, o pasasalamat, o paggalangan mula sa Panginoon. So, pwede natin silang kamustahin doon. Kung gusto nyo mag-share ng mga Bible verse, pwede rin po i-share natin sa group chat natin. Tapos po, ano po po ang mga gawain natin? Prayer meeting, hindi pa rin tayo nag-face-to-face. Kaya pa man sa ating group chat din, magsasend tayo ng mga prayer request at sabay-sabay din tayo mananalangin every Thursday 4 p.m. Meron po pong ibang mga announcement? Wala na po. Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor para sa mga. Hello, sound check. Hello. Karagdagan lamang pong balita bago po ako manalangin. No? Maraming salamat, Kuya Jeff, sa napakagandang mensahe na bagamat totoo, maraming Kristiyan yung mga gumagawa ng mga kalokohan ang tawag doon, Kristiyan. Pero yung totoong Kristiyano, hindi talaga. Kristiyano talaga. Kasi pag ang lahat ng Kristiyano, impyerno tayong lahat. Kung gano'n. No? Hindi naman lahat. Okay. So, ang karagdagang balita, nabanggit na kanina, walang munang Bible study habang napakainit ng panahon. At wala din munang prayer meeting ng alas 4 tuwing Thursday hanggat hindi nagiging normal ang panahon. No, kasi alam po ninyo, baka pumunta kayo rito, na heat stroke kayo dyan, namatay. Sagutin ko po yun. Sasabihin, ang school nga hindi pinapapasok ang mga bata dahil napakainit. Kaya umiiwas lamang po. Tama naman yung sabi ni Ate Lusty na mayroon tayong Thursday every 4 p.m. Kagaya nung Wednesday, ipagpatuloy, online mananalangin. Tapos mayroon pong isang online discipleship training. Ito po ay kaibigan ni Ate Lini, si Pastor Dan. No, kung mayroon tayong pastor doon, mayroon din Pastor Dan na willing na magturo online 7 session about equipped mission, discipleship. So, ang naiisip ko, Friday, 7 p.m. to 8. Libre po to. So, marami na akong nilagay doon na mga mag-online. At ito po ay tatanggap din ng diploma. Tatanggap ng diploma. Kaya, total, di ba, hindi natuloy yung Abril, sabi ni Kuya Chip. Magpapalugaw sa Alphamart ngayong Abril. 2 araw na lang. No? Wala nang panahon. Saka lugi tayo sa sobrang init. Delikado, hindi ko rin papayagan. No? Kaya, itong online, nasa loob ka lang ng bahay. Challenge po sa ating lahat. At inilagay ko na po yan sa day-by-day kawin. At yung gusto na mamembro kay Pastor Dan, chat group ang tawag, para sama-sama po tayo aaralan. At ipagbabawal ko po yung mag-uup ng video. Kasi yung iba aatin, papatayin ang video, hindi siya makita, tapos natutulog lang pala. Pinapatay ang audio. Yan ay karanasan na po yan ng karamihan. Kaya
kung sino man ang desidido talagang open ang video. Huwag ito, no? Ang video. Okay, mayroon din pong masamang balita. Ganito po. Nakatatlong linggo tayo sa month of April. Ang pumasok po sa atin na pananalapit ay 5,000. Samantalang noon, ang unang linggo, hindi bumababa ng 7,000. So, 5,000. Nakakalungkot po. No? Nakakalungkot na 5,000. So, nagdesisyon po ako. Ito ang malungkot na balita. Dahil wala na po tayong kakayanan na makapagpasweldo. Dahil yung pong 5,000, normal na po yan sa buwan-buwan, 6,000. Normal na po yan. So, hindi na po tayo makakapagpasweldo. Kaya, nagdesisyon na rin po ako. Itong offering natin ngayon, last na po ito. Sa susunod na linggo, wala na pong offering. Alam niyo kung bakit? Iniiwas ko rin ang aking sarili. Baka hanapan ako ng pera. Alam niyo kung bakit? Baka hanapan ako ng pera. Pastor naman, nakaka-300 tayo sa isang taon na. Bakit ngayon 5,000 times 12? Magkano lang yan? 60,000. Nasaan ang pera, Pastor? Hindi na pwedeng i-transparent. Kung transparent, papayag ako. Dahil kitang-kita na ang pera ninyo nagagastos na tama. Pero kung hindi transparent at ang papasok na love offering is 5,000 to 6,000, hahanapan niyo ako dyan. Kaya, wala na pong offering sa susunod na linggo. At wala na rin po suwisweldohan dahil kulang yung pera niyan, yung 5,000, kulang. Ngayon po, nag-abono ako ng 4,000, 9,000 na ang gastos natin sa 5,000. Kaya, bad news, wala na po tayo suwisweldohan. Dahil saan tayo kukuha? Walang love offering. Hindi nyo ako masisisi. Ang gusto ko, transparent, para nakikita nyo lahat, pinagtibay ng ibang grupo, 3 grupo, na hindi na i-transparent. Lugi naman ako. Hanapan niyo ako ng pera. Pastor, nasaan na yung pera? Nakalikom na po tayo ng 440,000 simula ng itayo ito. Bakit malakas ang loob ko? Kasi nakikita nyo kung saan napupunta ang pera. Pero kung ngayon ay hindi nyo na makikita, no more collection of offering. Ang gagawin lamang po natin dito, ito po. Ito na lang ang gagawin natin. Magpuri sa Diyos. Yun lang naman ang talaga. Tulad nung nag-aawitan tayo kanina, nagpupuri tayo sa Diyos. Yan ang unang-unang gagawin natin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya kayo naririto, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At magpanalanginan, manalangin tayo. At sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Yun lamang po ang gagawin natin dito. Kahit 5 lang kami, 6 lang tayo, go! Dahil si Lord ang magpapalago. Kahit anong gawin ng tao, hindi natin kayang palaguin ito. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5. Ang pastor nagtatanim. May kasama, nagdidilig. Sabi si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang higit na mahalaga, ang nagpapatubo at nagpapabunga, ang Diyos. Kaya, umasa tayo sa Diyos. Madali lang.
Lahat ng gusto nyo madala rito, ipanalangin nyo gabi-gabi. Panalangin nyo gabi-gabi. At pag nilapitan nyo yan, utos na ng banal na Espiritu, hindi na yan tatanggi. Kasi kinausap na yan ng Holy Spirit. Wala pa tayong pagod. Wala tayong gastos. At wala na nga talaga tayo gagastusin. Wala na tayong gagastusin. Kaya, no more offering. Pasensya na po. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po natin. Sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At salamat din po sa mensaheng aming narinig ngayon. Tunay nga po na yun ay isang hamon. Pero ako'y naniniwala sa mga totoong Kristiyano. Matibok po yan. Dalawang klase po kasi. Mayroong Christian at mayroong Christian. At sabi nga sa Matthew chapter 25, ang sabi ni Lord, mayroong kambing at mayroong tupa. At ang tupa, dadali niya sa kanan niya at ang kaliwa, yung kambing. Totoo po yan. At ang sabi pa nga, sa Matthew pa rin, nagtanim ng mabuting binhi, kinagabihan, nagtanim naman ang kaaway ng masamang binhi. Kaya sa loob talaga ng church, mayroon talaga mabuting binhi at masamang binhi. At mayroon din namang tupa. Ang katangian ng tupa, napakabait. Hindi reklamador. Ang katangian naman ng kambing, maingay. Maingay na maingay. At nanunuwag pa. Kaya may sungay ang kambing. Biblical din po yan. Kaya, thank God na nabanggit ko po. At ito ang aking hinihingi sa iyong bendisyon, Lord. Hiningi ko po sa inyo ngayon na patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin kung kami man ay nagkasala. Kaya, Lord, pagpalain nawa kayo at ingatan. Ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyo at paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo po.